Mayaman, nag-iisang anak, sikat sa university, maganda, matalino. Yan si Shane. Iisang university lamang ang aming pinapasukan at iisang kurso lamang kami pareho. Samantalang ako, mahirap, hindi naman kagwapuhan pero matalino. Scholar ako sa isang kilalang university kaya ako nakapasok. Mahirap lamang ang aking mga magulang na nasa probinsya. Nag-iisang anak si Shane at kilalang nasa gobyerno nagtatrabaho ang parents niya. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay talagang humanga na ako ng gusto. Kung kaya hindi ko na siya nilubayan. Madalas akong sumunod sa kanya. Hindi alintana na ang mga madalas siyang kasama ay ang mga anak din ng mga taong may sinabi sa buhay, mga taong kilala rin sa lipunan. Mga anak ng politiko, anak ng artista, anak ng professional basketball player. Pero hindi ko yung pinapansin. Ang mahalaga sa akin ay ang makita at makasama ko si Shane. Pero hindi niya ako pinapansin. Bakit ka ba sunod na sunod sa akin ha, Ronnie? Ano ba gusto mo? Sa lahat na lang ang pupuntahan ko parati ka nakabuntot sa akin. Pasensya ka na Shane kung naiinis ka. Kasi may gusto ko sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Saka hanggang dito lang naman ako pwedeng lumapit sa'yo. Dito sa loob ng campus. Kapag nasa labas ka na, sinusundo ka naman ng mga bodyguards mo. Nang marinig nga ni Shane ang mga sinabi ko ay nabigla siya at sabay natinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Para bang sinasabi niya sa akin na hindi niya ako ka-level. Malayo-malayo sa akin ang tipo niyang lalaki. Ang lalaking pangarap niya. Pero hindi ako napanghinaan ng loob, Kuya Roms. Sumabay ako sa mga manliligaw ni Shane. Grabe mga regalo nila kay Shane. Mamahaling chocolate. Stuffed toys na sa palagay ko ay katumbas na ata ang presyo sa upa ko sa boarding house ko ng 2 buwan. Mga mayayama din kasi at ang gugwapo pa nila pero lalo naman akong na-challenge. Lalo na at hindi naman ako pinagbawalan ni Shane na ligawan ko siya. Kahit na mga simpleng love letters lang, mumurahin mga chocolate. Mga luto kong masarap na dessert at ulam. Mahilig kasi ako magluto, Kuya Roms. Mga bagay na kaya kong maibigay sa kanya. Hanggang isang araw, kinausap ako ng masinsina ni Shane. Inimbitan niya ako sa bahay nila. Dahil sabi daw sa kanya ng parents niya ay kung may manliligaw daw sa kanya, dapat sa bahay pumupunta. Natuwa ako nang marinig ko mga sinabi sa akin ni Shane. Hindi agad ako nagdalawang isip, Kuya Roms. Pumayag na ako na ma-meet ang parents niya. Sabado ng gabi, maaga ako naganda ng aking sarili. Nagpagupit, nang hiram ng polo sa kaibigan ko. Suot ko pa rin ang sapatos na gamit ko pamasok sa school. Wala naman akong ibang dala bilang regalo kundi ilang canister lamang na naglalaman ng mga niluto kong ulam. Iniisip ko rin kasi ang pambayad ko pamasahe sa taxi papasok sa village na kung saan naroon ang bahay nila Shane. Bago mag-alas 7 ng gabi, dumating na ako sa bahay nila Shane. Ang laki ng bahay nila. Mabuti na lamang at lumabas si Shane para papasukin ako at sinamahan. Kung hindi, baka naligaw na ako sa loob ng bahay nila. Malakas ang loob ko, kahit kinakabahan ng konti. Habang naglalakad palapit sa malaking lamesa na kung saan naroon nakaupo ang mga magulang niya. Dad, Mom, si Ronnie. Ronnie, meet my parents. Magalang naman ako nakipagkamay sa kanila. Napansin ko kaagad ang kagandahang taglay ng mami ni Shane. Halos kamukha niya si Shane. Hindi maipagkakailang mag-ina sila. Nagsimula na nga kaming kumain.
Maraming tanong kaagad ng parents ni Shane sa akin. Taga saan ako, saang probinsya ako nang galing, sino ang mga magulang ko. Kagalang-galang itsura ng mga magulang ni Shane. Nasasagot ko naman ng maayos ang mga tanong nila. Hindi ko akalain na maging maganda trato nila sa akin. Kahit alam nilang galing ako sa mahirap na pamilya lamang, Kuya Roms. Napakabait ng daddy ni Shane, pati na rin ang mami Sonia niya, na kahit napapansin kong medyo may konting mali. Medyo hindi kasi siyang umingiti sa akin, medyo masungit ang dating. Pero kaya ko naman ang sitwasyon. Baka kasi ganito lang talaga ang mami ni Shane, nasa sitwasyon pa lamang kasi na kinikilatis pa nila ako, naiintindihan ko naman yon. Napansin ko naman na masaya si Shane, lalo na nang sumasarap na ang kwentuhan namin ng kanyang daddy. Pagkatapos naming mag-dinner, ay nag-usap kami ni Shane. Napahanga mo ako, Ron. Lahat ng mga manliligaw ko ay inimbita ko dito sa bahay. Ikaw ang pinakahuli pero ikaw pa ang naglakas ng loob na magpunta dito. Lahat sila mga natatakot. Naging totoo lang naman ako, Shane. Mahal kita pero handa ako maghintay sa pagmamahal mo. Nagpasalamat naman sa akin si Shane. Ramdam ko na may magandang mangyayari pagkatapos ng gabing yon, Kuya Roms. Bumalik ako sa boarding house ko na punong-puno ng saya at ligaya, Kuya Roms. Halos walang pagsidla ng sayang aking naramdaman. Magmula noon ay naging madalas na ang pagpunta ko sa bahay nila Shane. Hanggang napalapit na nga ang loob sa akin ng daddy ni Shane. Tuwang-tuwa siya sa akin dahil nakikita daw niya sarili niya sa akin na isang probinsyano na nag-aral din dito sa Maynila. Kagaya ko, mahirap din ang kanyang mga magulang sa probinsya. Kaya todo siyang nagsikap hanggang makapagtapos. Sa dalas ng pagpunta ko sa bahay nila Shane ay napapansin ko naman si Ma'am Sonia na mami ni Shane na tila ba malayo ang loob sa akin. Madalas ko rin nakikita si Richard sa bahay. Si Richard ay nanligaw din kay Shane pero mas malapit siya kay Ma'am Sonia. Pogi kasi si Richard at mayaman ang pamilya niya. Wala naman ako nakikitang hindi maganda sa kanya. Mukha naman siyang mabait kapag nagpapang-abot kami sa bahay nila Shane. Hanggang isang araw pagdalaw ko kay Shane sa bahay nila ay wala akong nadatnan na ibang tao, kundi si Ma'am Sonia lang na naliligo sa swimming pool nila. Kinabahan ako dahil hindi naman ganoon kagaan loob sa akin ni Ma'am Sonia. Pero nagulat ako nang kinausap niya ako ng maayos, Kuya Roms. Ronnie, ikaw pala. Umalis si Sonia kasama ng daddy niya. Nagpunta sa kamag-anak namin somewhere in Bulacan. Umahon mula sa swimming pool si Ma'am Sonia at dito ay tila ipinakita niya sa akin ang tunay niyang kabuuan. Nasilayan ko magandang pangangatawan niya na kahit na may edad na ay tila wala itong bakas ng mataas na edad. Kaakit-akit pa rin si Ma'am Sonia. Magkasing ganda sila ng anak niya na si Shane. Nang mga oras na yon ay tila naging mabuti sa akin si Ma'am Sonia. Maganda mga ngiti niya sa akin. Lalo na nang lumapit siya ay tila ba inaakit niya ako. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanyang katawan, Kuya Roms, habang tumutulo pa ang tubig sa kanyang buhok dahil kaaahon lamang niya mula sa swimming pool. Dahil sa sobra akong kinakabahan sa ikinilos ni Ma'am Sonia ay nagpaalam na ako. Kahit na maganda na sana ang pagkakataon yon para maging maayos kami. May kakaiba kasi akong naramdaman sa kanya. Mas pinili ko na lamang na umalis na. Nang nasa gate na ako palabas ng bahay nila, ay may napansin akong isang lalaki. Galing sa loob ng bahay nila, saglit akong nagtago sa isang puno
at nakita ko si Richard na lumapit kay Ma'am Sonia. Naghalikan silang dalawa. Naguluhan ako, Kuya Roms. Sumunod na tagpo ay mainit na. Habang nasa swimming pool silang dalawa ay may milagro silang ginawa. Ibig sabihin, kanina pa si Richard dito. Nagtago lamang siguro nang marinig nila na dumating ako. Umalis na lamang ako sa bahay na naguguluhan. Iniisip ko kung paano ko sasabihin kay Shane at sa daddy niya ang aking nakita. Tiyak at malamang na hindi naman nila ako paniniwalaan, lalo na at wala naman akong ebidensya. At kung malaman man nila at maniwala sa akin, malamang na mawawasak ang kanilang pamilya. Pero nagdesisyon pa rin ako na sabihin na kay Shane ang nasaksihan ko sa swimming pool nila. Dito ay kinausap ko si Shane. Niyaya ko si Shane sa isang taglugar sa isang botanical garden ng school namin. Tamang-tama may bakante pang bench at ang iilan ay may mga nakaupo na. Bandang hapon na rin kasi na mga oras na yon, alas 4 na yata. Pero naunahan ako ni Shane na magsalita. Ronnie, tamang-tama ang lugar na ito, tahimik at masarap ang hangin. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na gusto na rin kita. Halos mapatalon ako sa tuwa nang marinig ko ang sinabi ni Shane sa akin, Kuya Roms. Masayang masaya ako, parang isang magandang awitin ang narinig ko mula sa kanya. Nayakap ko siya ng mahigpit. Noong araw na yon ay sinagot ako ni Shane. Nagbunga ang matyaga kong panliligaw sa kanya. At ang dapat sanang malaman ni Shane na tungkol kay Richard sa mami niya ay hindi ko na nagawa pang sabihin sa kanya. 4th year college na kami ni Shane noon, Kuya Roms, kaya masayang masaya ako dahil magtatapos akong nauna na ang award ko. Iyon ay ang maging kami ni Shane. Napayakap ako sa kanya ng gusto. Habang tumatagal ron, gumugwapo ka rin pala sa paningin ko. Isang gabi ng linggo, habang ako ay naghahanda para sa final exam namin, nagre-review ng mga sandaling yon, ay tumawag sa akin si Ma'am Sonia. Nakiusap siya na puntahan ko daw siya sa isang bar sa Makati. Napainom daw siya at wala siyang kasama. Nahihirapan daw siyang umuwi sa bahay. Ayon pa kay Ma'am Sonia ay nagpaalam naman na daw siya kay Shane sa asawa niya. Nagmadali akong umalis ng gabing yon at mag-aalas 11 na. Nadatnan ko nga si Madam na naghihintay sa akin. Medyo nakainom na nga siya. Pero ang sabi niya, samahan ko daw muna siya. Ma'am, hindi po ako umiinom ng alak. Salita ko. Sabi naman niya ay ubusin na lamang daw namin ang mga na-order niya at sayang naman. Pagkatapos ay uuwi na kami. Dahil nakakahiya na tumanggi pa sa kanya at gusto ko rin na maging okay kami at nanghihinayang ako sa mga alak na mukhang mamahalin ay napilitan akong uminom ng alak na yon, Kuya Roms. Dahil nga hindi naman ako sanay uminom, kaagad akong nalasing. Naman ako bago pa namin naubos ang mga alak. Pagkatapos ay lumabas na kami ng bar ni Ma'am Sonia para pumara ng taxi. Dahil hindi na niya kayang mag-drive. Iniwan na lamang namin ang sasakyan niya. Hinantok ako sa sasakyan. Nagulat na lamang ako nang biglang lumiko ang taxi pakaliwa. Tumuloy kami ni Ma'am Sonia sa isang kwarto. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bigla na lamang akong napahiga sa malambot na kama. Tila ba nang hina ako? Naalimpungatan ako nang maramdaman ko si Ma'am Sonia na nakayakap sa akin at hinahalikan ako. Pero dahil hindi ko talaga kaya at naaalala ko si Shane, Ma'am, girlfriend ko po ang anak nyo. Huwag nyo pong gawin sa akin to. Pakiusap ko kay Ma'am Sonia.
Pero tila bingi na si Ma'am Sonia, hindi niya ako naririnig. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang ginagawa sa akin. Masarap ang ginawa niya. Nagustuhan ko yon, Kuya Roms. Ngayon ko lamang yon naranasan, kaya hinayaan ko na si Ma'am Sonia. Lalaki lang din ako, kuya. Aaminin ko, naging mahina ako. Habang nasa kalagitnaan na kami ni Ma'am Sonia, ay may pumasok sa kwarto. Isang mas bata kay Ma'am at maganda. Lumapit siya sa amin at kaagad naman siyang ipinakilala sa akin ni Ma'am Sonia. Siya si Gigi, Ron. Kaming dalawa ang bahala sa'yo. Sumangayon na lamang ako kay Ma'am. Wala na, andito na ito. Hindi ko na iniisip ang babaeng pinakamamahal ko, si Shane. Sana lang ay hindi niya malaman ang lahat ng ito. Masaya kaming tatlo habang magkasalo sa bawal na laman. Kinabukasan nagising ako at nagulat dahil si Gigi nakayakap pa sa akin at masarap ang kanyang tulog. Napabalikwas ako nang maalala ko na kasama ko kagabi lamang si Ma'am Sonia. Ngayong umaga ay wala na siya at si Gigi lamang ang katabi ko. Nagmadali akong magbihis at kaagad na lumabas ng kwarto. Iniwan ko na si Gigi na ayaw pa bumangon. Naalala ko na final exam pala namin ngayon. Mabuti na lamang at nakaabot ako sa oras. Nakita kong naghihintay sa akin si Shane at nag-aalala. Kaagad na nag-umpisa ang exam namin. Pagkatapos ng exam namin ay nilapitan ako ni Shane at nagkausap kami. Saan ka ba galing ha? Bakit late ka at muntik ka na hindi umabot sa exam natin? Amoy alak ka pa. Saan ka uminom? Galit si Shane sa akin, nag-iisip ako kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko malaman kung ano ang idadahilan ko sa kanya. Boardmate ko kasi kagabi. Hindi na ako nakatanggi. Sorry Shane. Ang tangi mga nasabi ko sa kanya. Nang nasa bahay na ako ay nakatanggap ako ng mga mensahe sa messenger ko. Mga pictures. Hindi ko kilala ang nag-send. Sobra akong nagulat dahil ang mga larawang ipinadala niya ay mga larawan namin ni Gigi habang magkayakap kami sa kama. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nang nagpadala sa akin ng mga larawang ito. Sobra akong kinabahan.